Whatever. You surprise me. Favorite. Ay, di siya makakano. Kasi kailangan ko. Bawasan mo yun yan. Oy, huwag kayo maingay. Ha? Worker naman. Okay, so okay, doon po sa lahat ng ating manonood, ano? Doon po sa ating mga kababayan na ba talagang po, so ngayon po ay Miyerkules, July 20. Okay, doon po sa ating mga nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Wala yung music. Wala. Uy, music daw. Wala. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Yan na, mayroon na. Ayusin mo lang. Oops. Okay na. Opo, so ngayon Miyerkules. So, maganda po ang panahon dito po sa Metro Manila. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, dyan po sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito po si Jeff John Osorio, kumusta ka dyan? Kumusta po yung brownout? Kasi kung ang brownout po dyan tuloy-tuloy, yung ating mga kababayan paano? So ang sabi nga po ng ating kaibigan dyan po sa lalawigan ng Quezon, kumusta na po kaya si Gobernadora? Kumusta na po kaya yung ating kasamaan dyan, si Miss Malu Kabahog? So ang sabi nga po nila ngayon po ay tila so tagulan. Siyempre, palapit na po yung usapin sa usapin ng pasukan. At ang mainit na balita po ngayon, doon po sa usapin ng Porpes. At ganun din po yung palapit na pong pagbibigay ng kauna-unahang sona po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong si Ms. Emma Manalo diyan po sa Osparto. Kumusta po kayo dyan sa Osparto? Yung pong direktor ng Osparto nakausap natin at nagkaroon po kami, nakbayan ko pa. Akala ko po ay taga-accounting. Sabi niya ako ay isang doktor.
at ako ang direktor ng OSPARTO diyan po sa lugar ng Don Bosco. Doon po sa ating mga kaibigan, so ang ating usapan naman ngayon, siyempre Miyerkules, simbang baklaran. At ganun din po, siyempre, yung pong baklaran talagang yun pong Redemptorist Road. Po sa kasalukuyan, hindi pa po ito bukas dahil yung pong extension ng LRT. Dumaan po ito sa kahabaan ng Redemptorist Church. So bagamat sabi nga po nila, talagang pag may proyekto para sa kaunlaran ng bayan, talagang mayroon pong maaapektuhan. So doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa atin mga kaibigan na talagang tuwing Miyerkules ay nagsisimba dyan po sa baklaran. Ingat-ingat lang po kayo. Dahil siyempre maraming tao, baka mayroon po magsamantala at maliban po doon, siyempre yung pong sa usapin ng physical distancing, paggamit ng face mask, ay huwag nyo pong kalilimutan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan dadako na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Ito po ang tinatawag na libreng sakay sa EDSA Carousel tuloy. Ito po ay aabutin hanggang sa September 6. Ayun po sa LTE Parbay. Sino na ba yung bagong ng LTE Parbay? Kasi dati nagkanda loko-loko nung sa panahon ni Pangulong Duterte. Mukhang abogado po yan pero wag na po natin babanggitin ang pangalan. Kasi tila sumablay. At ganoon din po yung sinasabi na dinggi. Patuloy sa pagtaas. So yung pundinggi ingat-ingat po kayo. Kasi yung pundinggi, bagamat hindi po ito kasing sikat ng COVID. Tila parang binabaliwala, pero marami na pong nadidisgrasya dahil po dito sa usapin ng COVID. At ito na. Ito po sinasabing Commonwealth Avenue. No rally zone sa State of the Nation address ng ating kasalukuyang presidente na si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos. So, nung mga nakalipas na araw, hinihikayat ng ating butihing presidente na bawat Pilipino ay makinig maigi sa kanyang sona. Dahil ito po ay kauna-unahan sona na kung saan doon po ilalatag kung ano po ang konkretong gagawin ng ating Pangulo sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, lalong-lalo na po sa mga susunod na taon. Batid po natin na tayo ay excited na pakinggan ang suna ng ating Pangulo. Inaasahan po natin kung ano ang pinagkakaiba ng mga suna ng mga nakaraang Pangulo at ngayon si Pangulong Marcos na naman. So si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay anak ng magaling at matalino na naman siya po ay nagsilbi sa ating bansa sa loob ng halos 20 taon. So batid po natin ito pong si BBM, hindi po bago sa Malacanang dahil siya po ay lumaki sa loob mismo ng Malacanang. So sabi ko nga po nung mga nakaraan, kung ang dating Pangulo na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung siya po ay may pagkakamali sa kanyang panunungkulan, batid po natin na ito pong si Ferdinand Marcos Jr.
siguradong babawi po ito. So, abangan po natin ang kanyang suna. At ito pa, isa po sa mainit na balita ngayon at talaga naman pong pinag-uusapan mula po sa National Capital Region, Manila, hanggang po sa Visayas, Mindanao, maging dito po sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Malinaw na ito po ay pinag-uusapan dahil sa aabot po ng 1.3 million benepisyaryo ng Forbes. Inalis na po ito sa listahan dahil sinasabi na ito po ay nabuking, dikwalipikado pala. So kung hindi po sila kwalipikado at tumanggap po sila ng pera ng ating gobyerno at tumanggap po sila ng pera ng taong bayan, ano po ang dapat gawin sa kanila? At ganoon din po sinasabi na pagbabalik na original ng ruta ng mga jeep, giit bago dumating ang face-to-face classes or F2F. Opo, kasi hindi po lingid sa inyong kalaman. Noong panahon ng pandemic, may nagsamantala. Yung pong mga dating ruta ng mga jeep at mga buses, yung pong mga pampublikong jeep, mga pampublikong sasakyan, nung magkaroon po ng pandemic, hindi na po ito naibalik hanggang ngayon. Yun po ang nangyari. Bakit ganun? Bakit ganun? Mr. Chairman, music please. Bakit hindi na po ito naibalik? In short, may nagsamantala dahil tila may mga bagong ruta na bubuksan ang LTFRB. Yun po ay sa panahon ni Pangulong Duterte. So hindi po tama. Bad. At ganoon din po sinasabing sa usapin ng COVID-19 alert level ay pinananatili pa ni Pangulong Marcos. So alert level pa rin po tayo. Alert level 1 pa rin tayo. Pero gawaran mamasyal po kayo kahit saan kayo pumunta. Ang ating mga kababayan ay talagang feel na normal na po ang takbo ng buhay. Maliban na lamang po sa face mask. Yun na lang po ang nakikita kong hindi pa na ibabalik. Pero doon sa usapin ng physical distancing ay tila hindi na ito masyado pinapansin. Opo, kasi bakit nga naman papansinin? Bakunado na, may booster pa. Pero hindi ko po sinasabi na huwag kayong gumamit ng face mask. Gumamit po kayo. At doon po sa usapin ng physical distancing, dapat kayo po ay manatili ang tinatawag na physical distancing. Pwede po ba yan? Pwede. Siyempre pwede kasi yun po ang sinasabi ng gobyerno, yan ang sinasabi ng DOH. Dapat sumunod po tayo. Ganun din po yung sinasabi na 9 na taong gulang na bata patay sa bakbakan ng Army at ng New People's Army. Bad news po ito. Hindi po ito maganda. Bata nakasama sa bakbakan. Yun po ang ginagawa ng mga pasaway na ito hanggang ngayon nagpapasaway pa rin sa kabundukan. At ito po ang sinasabi naman Kipax, banta sa vulnerable sector
sa Pilipinas. So mabigat po ito, mabigat. So hindi po ito magandang palatandaan. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, maya-maya lang po babalik po ang ating newsline sa panguna po ng Parañaque Net Radio Newsroom na si Miss Aba Pascua. So bagamat sa kasalukuyan ng ating mga balita ay halos hindi masyado nagkakalayo kahapon at saka nung mga nakarang araw dahil halos follow-up yan, follow-up. So doon po sa ating mga kaibigan yung mga nasa online maya-maya lang po at talaga naman iisa-isahin po namin kayo. Miss Aba Pascua. Miss Aba Pascua, pasok. Para sa detalye ng ating mga balita, 1.3 million benepisyaryo inalis sa 4Ps. Tinanggal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nasa 1.3 million benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps matapos ma-validate na hindi na sila kwalipikado sa ilalim ng 4Ps ng gobyerno. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ginawa ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang ulat sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 3rd Cabinet Meeting na gaganap sa Aguinaldo Hall sa Malacanang Palace. Of note in Secretary Erwin Tulfo's deklarasyon na Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at least 1.3 million beneficiaries out of 4.4 are not longer considered poor. Dahil dito, nasa 15 billion pesos pondo ang malailalaan para sa iba mang mga kwalipikadong pamilya na maisama sa programa ng 4Ps. Ang 4Ps ay isang human development measure ng pamahalaan na nagbibigay ng conditional cash grant sa pinakamahirap na mahihirap upang mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad 0 hanggang 18. Ito ay tinulad ng Conditional Cash Transfer o CCT scam sa Latin America of African countries na nag-ahon sa milyong-milyong tao sa buong mundo mula sa kahirapan. Dahil sa 4Ps, natutulungan ang mga gobyerno sa tuparin ang pangako nito sa Millennium Development Goals o MDGs. Particular ang pagpuksa ng matinding kahirapan at kagutuman sa paggamit ng primary education, pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, sa pagbabawas ng dami ng mamatay sa bata at pagpapabuti ng pangangalaga sa kalusugan ng ina. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Pagbabalik orihinal na ruta ng mga jeep, giit, bago face-to-face classes. Hiniling ng Transport Group na Liga ng Transportasyon Operator sa Pilipinas o LTOP na ibalik muna ng pamahalaan ang orihinal na ruta ng mga pambasaherong jeep bago simulan ang pagbabalik ng face-to-face classes sa simula sa pasukan sa susunod na buwan. Ayon kay LTOP President Orlando Marquez, masyadong mahihirapan ang mga mag-aaral na putol-putol na ruta ng mga sasakyan kung hindi ibabalik ang orihinal na ruta ng jeep. Sa panahon ng pandemic, ginawa ng LTFRB na putol-putol ang ruta ng mga jeep kaya makailang sakay ng jeep ang mga pasahero bago makarating sa kanilang destinasyon. Sa putol-putol na biyahe umano ng mga pambasaherong sasakyan ay hindi nakakatulong ang mga pasahero, lalo na ang mga mag-aaral, dahil sobrang hirap at pagod ng mga ito na makailang sakay ng sasakyan. Makarating lamang sa kanilang papuntahan, partikular na ang mga paralan, at makabalik sa kanilang bahay. Sinabi ni Marquez na itinaas din ang mga kita ng mga pampasaherong jeep kung ibabalik ang kanilang orihinal na ruta na nakasaad sa kanilang pangkrista. So talagang sa usapin ng purpose, sa usapin ng pagbabalik ng ruta ng mga jeepney at buses, talagang ginigit. Opo, so bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin regards po natin ang ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay nasa online. Opo, sa panguna po nitong si Noemi Lerio
Paalisbo. So maganda po yung pangalan nito, Noemi Lerio Paalisbo. So regards ko po kayo. At ganun din po itong si Janet Pascua Latam. At ganun din po itong si Mr. Chef Jerry Kagape. At ganun din po itong si Chef Romel Panes. Si Chef Romel Panes ay kasama po natin sa Values Formation Spiritual Transformation Council Incorporated. O ito pong tinatawag na BFSTCI Marshall. At natila buhay na naman po ang ating grupo. Ito pong BFSTCI. So regards po natin si Chef Romel Panes dyan po sa lugar ng Baclaran. At ganun din po itong si Sir. Ito pong si Sir Louis Rosales Pastoral, Sir. Oo, kumusta na po kayo at good evening po sa iyo, Sir. So regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Madam Ludi de Guzman na kung saan siya naman po ay nasa lugar ng Don Bosco, Parañaque City. At yung pong mga nasa online, regards ko po kayo lahat. So maya-maya lang po ay tuloy-tuloy po tayong magre-regards sa inyo. At tayo naman po ay muling babalik sa Parañaque Net Radio Newsroom sa panguna pa rin po ni Aba Pascua. At bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin itong Unit 5 na ito pong si Chef Tino Castrense diyan po sa lugar ng San Valley. Good evening po sa inyo. Aba Pascua, pasok! Dengue, patuloy sa pagtaas. Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng mga dengue sa bansa. Makaraang maitala na ito sa 65,190 mula Enero 1 hanggang Hulyo 2. Ngayong taon, ayon sa Department of Health o DOH, ang naturang bilang ay 83%, mas mataas kumpara sa naitalang kaso ng sakit sa kalahintulad ng petsa noong 2021 na nasa 35,715 lamang. Sa National Dengue Data, mayor na ang mga kaso ay naitala sa Region 2, 9,448 to 14%. Kasunod ang Region 7, 7,771 o 12%. At Region 9, 5,708 sa 90%. Mula June 5 hanggang July 2, 2022, umabot na sa 16,324 ang bagong kaso ng dengue. Ang mga rehiyon na may pinakamataas na bagong kaso ay Region 3 na may 3,196 na sa 20%. Kasunod ang NCR, 1,729, nasa 11%. At Region 7, 1,703, 10%. Inuulat din ng DOH na 13 to 17 region ang lumampas na rin sa epidemic threshold sa dengue mula June 5 hanggang July 2, 2022. Ang Region 3, Mimaropa, 5, 6, 9, 11, and 12, BARMM at CAR ang mga nakitaan ng sustained increasing trends ng dengue cases. Mayroon ring na itala na 274 dengue deaths o case fatality rate, CFFR o 0.4%. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Vulnerable sector, high risk sa monkeypox. Nakapagdala rin ngayon ang pagtaas sa mga kaso ng monkeypox sa mundo at ang pinaka-pampanganib na dapuan nito sa bansa ay ang vulnerable sector ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jenny Solante. Mula January 1 ngayong taon, mayroon ng 7,892 kaso ng monkeypox sa mga non-endemic na bansa. Base sa datos ng World Health Organization o WHO, sinabi ni Solante na ang pinakamabilis na dapuan ng naturang sakit ay ang mga immunocompromised na individual, mga bata, buntis at matatandang populasyon. Mababa naman sa nadapuan ang general population. Pero nilinaw ni Solante na wala pang maitalang kaso ng monkeypox virus sa bansa at iginiit kamakailan ng Department of Health o DOH na handa silang labanan ito sakali na makarating sa Pilipinas. Sa mga naitalang kaso sa mundo, 78% nito ang mga lalaki sa edad na 18 hanggang
44 years old. Nasa 98% ang natukoy ng mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, habang 41% naman ang namumuhay kasama ang isang taong may HIV. Ang hamon naman ngayon sa mga bansa, ang non-endemic, ang virus ay kung paano maitutukoy na nanarito na ito. Maaring makumpirman ang isang kaso sa pamamagitan ng RT-PCR testing, habang sa isang bansa ay antigen test ang ginagamit. Ayan Oo, sa usapin ng dinggi talaga. Oo, dahil hindi po ito Oo, pero naalala ko tuloy, yung anak ko, nagkasakit na dinggi na halos 7 taon pa lamang. Oo, pagkatapos after 12 years, nagkaroon po siya ng karamdaman, ay akala namin dinggi. So 19 years old, mga 18 years old na siya noon. Nung dinala po namin sa ospital, yung pong yung bakuna sa dinggi, di ba? Isipin nyo po, inadetect pa doon sa after 12 years. Ganun po pala ka-epekto yung bisa nung gamot sa dinggi. Na-detect pa po doon sa sa ospital. Ang sabi po nung doktor, sabi niya, nagkadinggi na ba itong anak nyo? Sabi ko po, matagal na, mga 12 years na. Sabi ko ng ganun. Kasi batay dito sa result, nagkadinggi na siya. So natuwa naman po ko dahil sabi nila kapag may bakuna ay protektado po sa usapin ng dinggi. Pero hindi ko po ito ipinopromote sa inyo na kapag kayo po ay nagkadinggi na, kailangan nyo na pang magpabaya o hindi na po kayo maglilinis. Hindi po ganon. Ang akin lamang po rito, kung sakaling may bakuna po sa dinggi, kasi yung dingbasya po napornada. So hindi na po ito, wala na po dito sa Pilipinas. Opo, ang ibig ko lang pong sabihin, kung may ang gobyerno natin, kapag may mga bakuna na inaalok po ang ating DOH, at ganun din po sa usapin ng COVID, na tuloy-tuloy po ang pagkakaroon po ng vaccination, katulad po sa first dose, second dose, third dose, hanggang doon po sa booster, sana tangkilikin po natin dahil in short, sila po talagang may kaalaman tungkol po sa kalusugan. Kung tayo naman po ay nagdadalawang isip, wala naman po tayo magagawa dyan. Dahil karapatan naman po yan, di ba? Karapatan po ng bawat isa na kung hindi nila gusto, ay pwede pong tanggihan. Pero ang tanong naman, gaano ba ang ating kaalaman? Gaano ba kalalim o gaano ba kahaba o gaano pa sabi nga po, paano ka-accurate yung batayan natin sa pagtanggi natin na tangkilikin ang mga bakuna na yun? Kasi ang mga bakuna, bago po yan nare-release, ay alam naman po natin na katakot-takot na trial po ang ginagawa niyan. At sila naman po ay lahat eksperto. Pagkatapos, pagdating po doon sa barangay, makwentuhan lang po tayo ng ating kapitbahay ni Kumari, ni Kumpare, kaya ni Marites, na sasabihin na kaya nagkasakit yung anak ko, kaya nagkasakit si Kumpare, dahil siya po ay naturukan ng bakuna. Sana hindi po ganun ang ating batayan. Ang dapat po natin batayan kung ano po ang sinasabi ng eksperto.
Wala naman pong masama kung tayo ay maniwala paminsan-minsan sa ating mga kapitbahay o kaya kay Marites. Opo, ang importante lang po kung ang mga medyo masilang usapin, lalong-lalo na po sa usapin ng dengue, sa usapin ng bakuna, dapat maniwala po tayo sa eksperto. Kung ang pinag-uusapan natin tungkol kung sino ang magaling magupit, kung ang pinag-uusapan tungkol sa makinis ang balat, pwede natin paniwalaan si Marites o kaya si kumpare. Pero kung pinag-uusapan tungkol sa kalusugan, huwag tayo maniniwala doon sa walang alam. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Kalusugan yan Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:51 ng gabi. Dito po yan sa impilan ng ating Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre sa programang Manibela ng Masa on the Go. So bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin itong Sir Ronaldin Light Ochel. So medyo bagamat gabi-gabi po itong nanonood ang kanyang pangalan talaga naman maganda. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Miss Aba Pascua, pasok! Pinas, ika-anim sa mundo na may malakas na impluensya ang China. Pang-anim sa bansa sa mundo ang Pilipinas kung saan may malakas na impluensya ang China. Ito ay lumalabas sa pag-aaral ng China Index, isang website na nag-imbestiga sa impluensya ng China sa bansa na nakatuon sa mga hamon ng mga bansa dahil sa paglaki na impluensya sa China sa mundo. Sa ranking ng China Index, ang Pilipinas ay nakakuha ng score na 204 at pumang-anim sa 36 bansa kung saan may malakas na impluensya ang China. Nangunguna sa listahan ang Cambodia, Singapore, Thailand, Peru. Ayon sa China Index, ang China ay may pinakamalakas na impluensya sa Pilipinas sa lokal na politika. 69.4% ang nagpapatupad ng batas, 68.2% naman at teknolohiya, 65.9%. Sa ibang domain, ang China ay may sumusunod na impluensya sa Pilipinas: media 60%, academia 40%, ekonomiya 63.6%, lipunan 27.3%, militar 45.5% at foreign policy 45.5%. Nabatid na sumusukat ito na impluensya ng China sa bawat bansa batay sa siyam na indicator: media, foreign policy, academia, domestic politics, economy, technology, society, military at law enforcement. Sa isang artikulo sa Independent News Service na may pamagat na China's relentless effort to expand influence in Southeast Asia, sinabi dito ay mga eleksyon sa Pilipinas noong Mayo ay isang oportunidad para sa China na pinapalakasin ang posisyon nito sa Southeast Asia. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Pangulong BBM, COVID Alert Level System, mananatili. Mananatili pa rin Alert Level 1 ay Metro Manila, gayon din ang mga Alert Level na umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ay matapos magdesisyon ng Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. na panatilihin ang Alert Level System hanggat wala pang nakaitalang ng bagong COVID-19 classification ang Department of Health at mga eksperto. Ayon kay Department of Health, DOH, Officer in Charge Maria Rosario Berhiri, posible labas ang kagawaran ng bagong classification bago ng kalagitnaan ng Agosto. Maggunita ang ipinag-utos ni Marcos na i-reclassify ang COVID-19 restriction para maging mas angkop ang kasalukuyang sitwasyon ang pandemya sa bansa. Sa kasalukuyan, mas mataas ang alert level ang nangangahulugan na mas maraming restrictions sa operating capacity ng isang opisina o establishmento. Bukas sa Pangulong Marcos na luwagan ang ilang health restrictions kung dadami ang bilang ng mga Pilipino na nabakuran ng booster shot laban sa COVID-19. Ayon kay Verhiri, target ng DOH na mabakunahan ng booster ang hindi pababa sa 23 milyong Pilipino sa susunod na 80 days para matiyak
ang tataas ang booster coverage ng unang 100 days ni Marcos bilang Pangulo. Para magawa ito, kailangan ng pamahalaan na makapagbakuna ng hindi bababa sa 397,000 na people kada araw. Sa 55 bilyong fully vaccinated na individual sa bansa, nasa 15 million pa ang mga makakuha ng COVID-19 booster doses. So doon po sa atin mga kaibigan, si BBM talaga ang pag-asa ng bayan. Dahil talagang sa sitwasyon ngayon, critical. So dapat ang ating mga national agencies, yung po mga sekretaris, sana kung ano ang gustong ipatupad o kung ano ang iniutos o kung ano ang gusto mangyari ng ating presidente, dapat mabilis po kayong kumilos. Opo, kasi yung sasapin ng pandemic hindi pa nawawala. Gusto po natin na ipaalam na ang pandemic nakaabang. Dahil sa kasalukuyan, batid po natin na ang kaso ng COVID-19 ay tuloy-tuloy na tumataas. At nung nakarang araw, batid po natin, ito pong karatig bansa natin, itong China, ay nagkaroon po ng total lockdown. Kaya po yung mga gasolina natin, yung petrolyo, mantakin mo, nagka-lockdown yung China, bumaba yung presyo ng langis at gasolina. At saka doon po sa sinabi ayon sa China Magazine ba yun? Na sinasabi na panlima ang China sa pinaka malakas ang impluensya dito po sa ating bansa. Kung ako lang po ang yung tatanungin kung hindi yan ma-impluensya, hindi pumasok sa ating territorial jurisdiction. Mantakin mo yan dahil sa lakas ng impluensya. Dito po sa ating bansa, yung Chinese po, in China, inaangkin na po yung West Philippines. Kasi kung hindi prenoproteksyonan yan ng ibang mga malalaking komisyoner ng ating bansa, malamang hindi po sila mambubuli sa ating sariling bansa. Kasi, di ba, usapin po yan sa West Philippines hanggang ngayon. Hindi po tayo pinapansin. Hindi po tayo pinapansin. Sa ano pong dahilan? Dahil sa kanyang impluensya dito po sa ating bansa. Yun naman po ay basic. At saka aside from that, marami rin pong mga ginawa ang Chinese government dito po sa ating bansa sa usapin ng pagpapaganda naman, pagpapalago ng ekonomiya. Siyempre may mga proyekto yan, katulad ng mga pinagagawang mga tulay at mga kalsada o ano paman, na ito naman po ay inutang ng ating gobyerno para sa kanila. Ang katunayan nga po yan, yung 3 pong project ng PNR, yung pong project po dyan sa lugar ng Calamba going to Bicol Region, na magkakaroon sana ng tinatawag na PNR, tila mauudlot pa. Ganon din po dyan sa lugar ng Mindanao, sa usapin ng PNR, yung usapin ng PNR ay talaga naman nauudlot na dahil ito pong gobyerno ng China ay umatras na doon po sa ina-apply na utang sana ng ating bansa, ng ating pamalaan. Yun naman po ang katotohanan yan. Isipin nyo, 3% daw. So, mabigat po yun, mabigat kung tutusin. Mabuti
Kung 1,000,000 lang po ang inuutang natin, kung 3% yan, 30,000 lang ang tubo. Isang ano yan sa 1,000,000, 3%, siyempre 30,000 ano? Tama po bang computation ko? Kung ang inuutang 100 billion, paano na? Di ba 3% maliit po yan kapag 1,000,000 lang inuutang mo, 2,000,000. Paano kung 100 billion ang uutangin? Di bound tayo sa tubo, bound tayo sa utang. Mabuti na lang hindi na proban. Mabuti, good. So di ba? So napakarami ng Chinese sa ating bansa. Napakarami na rin pong ginegosyo ng China dito sa ating bansa. Hindi po lahat yan masama. Mabuti po yan. Kung marunong lang po kayong magrespeto sa territorial jurisdiction at kung marunong po kayong magrespeto sa ating gobyerno, wala po tayong problema. Pero kung brasuhan, kaibigan daw, pagdating sa ibang lugar, inaangkin ang atin. Kapag kaibigan po yan, walang patalikod, walang pailalim, harap-harapan, dapat maging patas ang labanan. Okay po, so ang oras po natin ay ganap ng 9:02 ng gabi. Dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ako po'y nagpapasalamat. Alam niyo po at nakita ko po yung eto pong CBDRP focal person ng Barangay San Martin de Porres. Ito pong si Miss Glinda Ramirez Katubay. Madam, magandang gabi po sa iyo. At ganoon din po ang ating barangay captain na si Attorney Maiter Singson. At ganoon din po si Kagawad Buinape. Ay magandang gabi po sa iyo diyan po sa San Martin de Porres. So doon po sa ating mga kaibigan, ganoon din po itong si Miss Jusa Clavero Bernardo. Maganda po ang pangalan, Jusa. Good PM po, pabati po ng happy birthday kay Ma'am Ana Baisa ng Barangay Don Bosco. Ngayon pa lang binabati ko na po ng happy birthday si Miss Ana Baisa ng Barangay Don Bosco. Ang pagbati po mula kay Miss Jusa Clavero Bernardo, regards ko po kayo and happy birthday. At ganoon din po itong si Mr. Ronaldin Lied Ojel, regards ko po ito pong Monty Parlas. Ito pong Arsap Monty Parlas, magandang gabi po sa iyo. At ganoon din po itong si Mr. Jiri Kagape. Kumusta ka na, Chef? Ganoon din po itong si Miss Noemi Lerio Paalisbu. Parang kilala ko po ito. Parang kapitbahay natin, Lerio. At ganoon din po itong ating kasama na Unit 5. Ito pong si Mr. Tino Castrense, diyan po sa lugar ng San Valley. Regards ko po ang lahat ng miyembro ng Gagma at ganoon din po ng Unit 5. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. At regards din po natin ito pong si Miss Jen Wander Villaren. At ito pong Unit 6 sa ilalim po ng Media Patrol. Ganon din po ng Arsap Monte Parlas. Magandang gabi po sa iyo. At ganon din po kay Congressman, ito pong Congressman Colonel Busita. Okay, so muli pong babalik ito pong si Miss Aba Pascua. Aba Pascua, pasok. Drug Rehab Center sa bawat probinsya, nais ni Bongo. Isinusulong ni Senator Christopher Bongo ang panukalang pagtatayo ng drug rehabilitation sa bawat lalawigan ng buong bansa. Sa kanyang Senate Bill 428, ipatatayo ang Drug Abuse Treatment, ang Rehabilitation Center sa bawat lalawigan na napamangasiwaan ng Department of Health o DOH. Sa ilalim ng panukala, itinturing na biktima ang mga drug addict at bibigyan sila ng medical psychology
psychological at spiritual assistance para sa makabalik sa lipunan ng malusog at produktibong mamamayan. Ayon kay Go na muling magiging chairman ng Senate Committee on Health and Demography na hindi lang ang pagsawata sa supply ng droga at mga krimen ang kakaakibat nito ang kabuuan ng gera sa droga. Kakibat din ni umano nito ang recovery at rehabilitation ng mga natutulong sa legal na droga. Inihabilin umano sa kanya ni dating Pangulong Duterte na ituloy ang laban kontra droga at ang laban sa katiwalaan at kriminalidad. Inaasahan din umano nila ang palalakasin pa ang kampanyang ito ang Administrasyong Marcos dahil malaki at patuloy pa ang problema sa droga. Inihalimbawa ni Go ang report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nitong February 22 ay may 331,634 na suspect na nahuli sa 229,868 na drug war operations mula July 2016. Kabilang umano na nahuli ang 15,916 high value target at 89.29 billion pesos ang nakumpiska na illegal na droga na karamihan ay shabu. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Build More program aabot ng 2.25 trillion pesos sa 2028. Aabot sa 2.25 trillion pesos ang halaga sa Build More o BBM program o ang National Infrastructure Development Team Development Program sa bansa na isinusulong ni House Committee on Ways and Means Chairman Albay Representative Joey Salceda sa loob ng susunod na 25 years. Si Salceda ay kilalang ekonomista at naghain ng House Resolution number 6, isang Joint House Senate Resolution na nagsusulong sa BBM program para makapagtayo ng mas marami pang infrastruktura na dalawang ng papaunlad ang bansa. Sa ilalim ng panukala ni Salceda, ang social at economic structure ay siyang tatapos sa sobrang kahirapan at manatiling mga pamilyang Pilipino na ilikha ng nais malakas na middle class sa bansa na naglalayong mapabilis ang matibay at pataas ng pag-unlad. Tatalagan ang BBM ang minimum annual spending target na 6% ng gross domestic product na hihigit na mataas kaysa 5% na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at halos doble sa ilalim ng rehimen ng yumaong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Base sa pagtaya ng mambabatas, ang nasabing programa ay abot sa tinatayang 2.25 trillion pesos sa katapusan ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o hanggang 2028. Binigyan din ni Salceda na ang ambisyon natin 2040 ay sadyang kailangan bilang solusyon sa mga hamong dulot ng sistema sa politika ng bansa kung saan limitado ang termino ng Pangulo sa 6 na taon lamang. Kaya dapat ay matugunan ito ng long-term planning o higit na matagal na balangkas at malinaw na pananaw na socio-economic development. Very good ang balita natin kay Senador Bongo, ano? Very good po. Opo, yung sinasabi na magtatayo po ng rehabilitation center, drug rehabilitation center sa bawat lalawigan. So the best po ito, the best. Alam nyo po, yung pong binitawang pananalita ng buting senador na si Bongo sa pagsusumikap niya na magkaroon ng drug rehabilitation center sa bawat lugar, sa bawat lalawigan o kaya sa bawat syudad, ito po ay isa sa magandang pamamaraan upang ang droga ay tuluyan na pong malusaw o mawala sa ating bansa. Sa ano pong dahilan?
Sabi nga po ng kasalukuyang PDEA Director na si Director Wilkins Villanueva, lahat ng uri ng supply ng droga ay babagsak at babagsak po ito sa komunidad o kaya sa barangay. Opo, kung ang ating barangay ay mayroon pong sapat na rehabilitation center o kaya ang ating syudad, doon pa lang po sa umpisa ng paggamit ng isang pinaghihinala involved sa pinagbabawal na gamot, ay mabilis po itong madadala sa rehabilitation center. Opo. So, hindi naman po lingit sa ating kalaman na sa ilalim po ng ating presidente na si Pangulong Duterte ay nagi pong masigasig kung paano susugpuin po ang droga mula po sa iba't ibang uri ng law enforcement ay halos ginamit po ng ating presidente. Ginamit po upang sugpuin ang droga. Opo, pero hindi po talaga totally nagtagumpay dahil nga po sa ang ugat ng droga ay hindi po basta-basta kayang bunutin doon po sa bawat komunidad, sa bawat nakapaloob sa sindikato ng droga. Yun po ang katotohanan dyan. Ang sindikato po ng droga ay hindi po basta-basta. Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi na marami pong involved sa pinagbabawal na droga mula po sa mga law enforcement, mula po sa mga politiko, sa mga private individual, sa mga fiscal, umagin sa mga judges, ay talagang mayroon pong nasasangkot sa sindikato ng droga. Opo. So, ang tanong, sa pamamagitan po ba ng suggestion nito pong si Senador Bongo, ay maagapan po ba ang usapin sa droga? Kung ako po ang iyong tatanungin, maagapan po yan kung hindi tayo magpapabaya at tuluyong tangkilikin ang ginagawa ng ating gobyerno. Opo, sa kasalukuyan po kasi, ang ginagawa po sa barangay level ay tuloy-tuloy po nagsusumikap ang ating mga punong barangay upang sila po ay maging bahagi ng programa ng ating national government sa usapin ng droga. Opo, sa aking pagkakaalam, marami pong kapitan na nakikipagtulungan, pero may mga kapitan din po na ayaw makipagtulungan at ayaw nilang kumilos basta sa usapin ng droga. Oo. So, yun po ang nangyayari. May tinatawag po tayong community-based rehabilitation program, pero nagiging mabagal po ang implementation o kilos nito sa kanilang barangay dahil yung pong mismong nanunungkulan mula po sa kapitan hanggang po sa mga barangay kagawad, binabaliwala po ang programa ng droga. Opo, so sana maging malinaw po ito na sana sa pamagitan po ng ating batas naman na 1965 ay maging mabigat ang maging parusa dapat doon sa mga namumuno na wala pong performance tungkol po dito sa usapin ng droga. Yun po ang sana na banuan kan kamuning
Calabanga, Camarines Sur. Ingat po kita, gabos. Aba, so maray na banggi po, Noy. Oh, so kaya po yung ating yung pong programa ni Bongo, sana gawin po itong mabilisan. Oh, so maglana po ng pondo, magpagawa po ng mga rehabilitation center dahil yung po mga barangay unit at ganun din po yung mga local government unit ay makakakilos na ng gusto dahil wala na po silang sapat na dahilan na sasabihin po nila na walang pondo ang kanilang barangay o walang pondo ang kanilang syudad o kaya munisipyo. Oh, so okay po ba yan? Okay po ba yun? At sana yung mga kagawad, yung mga kapitan na binabali walang programa ng droga, siguro may dahilan yan. Baka may dahilan yan. Baka ang kanyang kapatid, kamag-anak o kaya kakilala ay involved sa droga. O kaya yung ang kanyang kapatid o ang kanyang kakilala o ang kanyang kapitbahay ay kumikita dahil sa droga. Kasi bakit hindi nyo papansinin? Gusto nyo po ba na maging mga adik ang inyong mga kabarangay? Siyempre hindi. Ngayon, kung hindi, dapat kumilos kayo na sana ang inyong barangay, dahil may mga PDEA drugs watch list naman kayo, sana obligahin nyo po na sila po ay sumama sa programa ng droga at sumama po sila sa usapin ng CBDRP at makipagtulungan po sila sa barangay at ng ating mga kapulisan kung sino po ba talagang mga supplier o kung sino po ba talagang mga poser na dapat ay mahuli yan as soon as possible. So tapusin na natin yung usapin sa compliance. At tapusin na po natin yan naglulukuhan lang po tayo dyan mag-submit kayo monthly compliance. Akala nyo maganda ng performance. Ang totoo po niyan, pagdating po doon sa barangay level, dapang-dapa dahil ang droga ay tuloy-tuloy pa rin pong namiminsala sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay. Okay, so muli pong babalik. Ito pong Paranaque Net Radio Newsroom. Aba, Paskwa. Libreng sakay sa EDSA, tuloy hanggang September 6 ayon sa LTFRB. Tuloy hanggang September 6 ang pagkakaloob ng libreng sakay sa EDSA Carousel Bus ayon sa LTFRB Chairperson Cheloy V. Garafil. May sapat na pondo ang pamahalaan para ipatuloy ang libreng sakay. Idinagdag pa nito ang batay sa pakikipagpulong ng DOTR sa mga operator ng EDSA Carousel Bus ay napag-uusapan dito ang payout sa operator upang makabiyahe na ang lahat ng carousel bus sa EDSA ng libre para sa publiko. Isa sa napag-usapan namin yung payout dahil hindi nila operator na babayaran on time ang mga driver ni Garafil. Anya sa isang dahilan kung bakit hindi makapag-full deployment ang bus company ng kailang mga biyahe ay dahil sa ilan ng mga driver ay umuwi ng probinsya at hindi nababayaran ng bus operator on time ang kanilang mga driver. Sinabi pa ni Garafil na nasa kasalukuyan, umabot na sa 310 million pesos ang naibabayad ng LTFRB sa mga bus operator na nagsiservisyo para sa libreng sakay sa EDSA Carousel Bus. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR at ang attached agency nito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operators na nagbibigay ng libreng sakay sa mga mamamayan sa EDSA Bus Carousel na madadaliin nila ang pagbabayad sa serbisyo ng mga ito. Ipinangako ng DOTR at LTFRB sa mga operators na lalo pang paigtingin ang pagpuproseso ng kanilang bayad. Target umano nilang gawing updated ang pagbabayad sa mga ito sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo. Nauna nito dumaing ang mga operators ng EDSA Bus Carousel sa libreng sakay program na unti-unti nang nauubos ang kanilang pondo dahil sa hindi sila kaagad nababayaran ng pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita.
Commonwealth Avenue, dineklarang no rally zone sa SONA. Dineklara ng Philippine National Police o PNP na no rally zone ang kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City bilang bahagi ng mga security measures na ipatupad para sa kauna-unahang State of the Nation's Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 25. Ayon kay Police Colonel Fernando Ortega, Deputy Director for Administration ng QCPD, na isinagawang press conference kahapon na mahigpit nilang ipinagbabawal ang pagdaraos ng mga kilos protesta sa Commonwealth Avenue sa panahon ng SONA. Pinalalahanan din nila ang mga realista na kumuha mula sa permit mula sa Local Government Unit o LGU kung nais nilang mag-rally. Sa panganig naman ni Police General Felipe Natividad, Director ng National Capital Region Police Office o NCRPO, sinabi nito na sa kanyang pagkakaalam ay wala pang grupo na binibigyan ng permission na mag-rally sa naturang lugar. Tulad noong mga nakaraang SONA, posibleng may mga grupo na nagmagtangkang muling makapasok sa lugar at makalapit sa batasang pambansa kung saan dinaraos ang SONA. Ngunit tiniyak niyang hadlangan at hindi nila papayagan ang mga ito. Nabatid na maaari namang magdaos ang rally ang mga realista sa Quezon Memorial Circle at University of the Philippines o Diliman Campus, anang ng PNP. Nasa 22,000 personnel ang kanilang ipapakalat upang magbantay sa SONA habang isang truck force rin ang ililikhain para sa naturang gaganapan. Excuse me. So, yun po kasing mga nagrarally. Karapatan po ninyo yan. Kaya lang, ano naman po ang isyu na dapat nyong ikalampag sa gobyerno? Opo, kasi una, ang Pangulo, umupo yan, July 1 lang. Halos 25 days pa lang po yan sa during the SONA. So in short, kung kayo po ay rally ng rally na wala pa naman pong batayan, mukhang dapat wag muna ngayon. Huwag na muna po kayong rally ng rally dahil ang Pangulo naman ay kauupo pa lamang. Kauupo pa lang ni Congressman. Kauupo pa lang ni Senador. Kauupo pa lang ng Vice Presidente. At ngayon, magbibigay pa lang ng State of the Nation address ang Pangulo. Tapos babanatan nyo na naman ang rally ng rally ng rally. Akala nyo nakakatuwa kayo, nakakaabala kayo sa paglago ng ating ekonomiya. Opo, kasi sa kakarali nyo, una, siyempre yung mga negosyante, yung mga nakamasid sa ating bansa, doon po galing sa ibang bansa, pag rally kayo ng rally, sasabihin, magulo ang Pilipinas. So, sana yung puro rally ang inyong ginagawa, sana baguhin nyo na muna style nyo, bulok. Di ba, Miss Nina Pregon? Kung si Nina Pregon lang kung pwede kayong pag-uuntogin, aywan ko lang. Ito pong si Miss Nina Pregon, siya po yung hari ng 4th floor. At ganoon din po itong si Manay Melinda Sia Lopez, magando Melinda Sia Lopez, hindi ko pa So, kabayan, magandang gabi po sa iyo dyan sa lugar ng Gumborsa sa barangay Santo Niño. Regards ko po kayo, Manay. At ganoon din po, siyempre, ito pong si Miss Maribek Bermida. Tama ka, sir. Kasi kapitan meron commission droga, kaya meron kapitan ngayon. Na-disgrasya na. May komisyon daw si kapitan sa droga. So pangit. Sana hindi po ito marites, masama po ito. Pero hindi lingid sa ating kalaman na mayroon po talaga
Oo, di ba? So marami na disgrasya sa droga. Naalala ko tuloy yung mga na-disgrasyan, mga mayor. Sabi nila wala naman kaming kalam-alam dyan sa droga. Bakit naman kami nasama sa operasyon ng droga? Ang sabi po nila, kaya lang paano natin ito ipoprobe? Ang mga law enforcement naman natin, mga law enforcement unit natin, lahat naman po yan may batayan. Kung kayo nasama sa usapin ng droga, sana totoo. Ang sabi po ni Miss Janet Pascualatam, hello and happy birthday kay Ate Lisa Dionisio ng taga Santo Niño Elementary School. Shout out sa kanyang birthday, boy. Happy birthday, Miss Lisa Dionisio, diyan po sa Santo Niño, Parañaque City. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:26 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Aba Paskwa, pasok! So, yung po nag-birthday ha, si Miss Lisa Dionisio, regards ko po kayo. And happy birthday. Tindahan na natabunan ng gumuhong lupa sa Taguig. Sugatan ng 2 babae makaraang matabunan ng gumuhong lupa ang binabantayan nilang tindahan sa Taguig City Martes ng hapon. Nakilala ang mga sugatan na sina Queenie Morela, 37 years old, may-ari ng tindahan na nasa MRT Avenue, Barangay Central, Taguig, at tindera niyang si Emily Casinas na nagpagkagaling pa sa panggamutan. Na sa inisyan ng ulat, dakong 1:30 ng hapon nang maganap ang pagguho ng lupa na nasabi na sa tabi ng tindahan ni Morela. Nangyari ito habang nasa kasagagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan sa lugar na siyang dahilan ng paglambot ng lupa. Ayon sa mga opisyal ng barangay, pinagsabihan na nila ng may-ari ng tindahan at iba pang pwesto sa lugar na delikado ang lokasyon ng kanilang mga negosyo, pero hindi sila pinakikinggan. Unti-unting kutikot pa umano ang may-ari ng tindahan ang lupa na sinasandalan ng tindahan para lumawak ang kaniyang pwesto. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Parañaque LGU, nagsisimula na sa pagtatanim ng mga puno. Nagsimula ang pamahalaang lungsod ng Parañaque sa pagtatakda ng Green Agenda at pagpapaalala sa mga residente ng kanilang responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran at gawing malinis at luntian ang kanilang paligid. Sa maagang yugtong ito ang ng aking administrasyon, nagsimula ang pagtatanim sa mga sentrong isla ng mga pangunahing kalsada sa lungsod tulad ng kahabaan ng Sukat Road, ngayon ay Dr. Santos Avenue, pagsisiwalat ni Mayor Eric Olivares kahapon. Ang knife acacia trees at bonggabilya ani ni Olivares ay tinatanim ngayon hindi lamang pawang gawing mas kaakit-akit ang Center Island, kundi para bigyang diin ang kahalagaan ng mga puno at halamang namumulaklak bilang bahagi ng sustainable urban development. Higit pang mga programang environment friendly ang manapit ng highlight sa ilalim ng administrasyon ni Olivares tulad ng Adapt a Tree program at paggamit ng mga ideal lands para sa livelihood programs at applying project. Ayon sa bagong alkalde, ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO ay nagpapatuloy sa kanilang upcycling programs para mabigyan ng kabuhayan ang mga mamamayan at mabawasan ang basura. Meron din itong proyektong Zero Plastic sa landfill at naglalayong bawasan ang mga paggamit ng single-use plastic na sa lungsod upang maiwasan ang mga basurang ito at makarating sa mga canal drainage at daluyan ng tubig. Lahat ay ginagawa natin ng mga epekto sa kapaligiran, lalo na sa mga sumusunod na henerasyon, so gagawin natin ang lahat sa green eco-friendly na paraan para maging showcase ang Parañaque at pag-sustainable city of the future, dagdag pa ng alkalde. Yan ang kabuuan ng ating balita mula rito sa Parañaque Net Radio Newsroom. Aba Paskwa nag-uulat para sa programa ng Manibela na Masa on the Go.
Ayan ha, so yan po ang update dito po sa lungsod ng Parañaque. Opo, so tuloy-tuloy na pong pagtatanim ng mga puno dito po sa mga pangunahing center island of the city of Parañaque. Siyempre po, yung pong pagpapaganda ng kapaligiran para maging malago at manatili po yung kalikasan dito po sa siyudad ng Parañaque. Siyempre, pinangungunahan po ito ng butihing Mayor Eric Olivares. So, batid po natin ang pagsusumay po ng local government unit sa pamagitan po kasama siyempre ito pong Senro sa panguna po ng officer in charge na ito pong si Mr. Mark Allen Bisa ay tuloy-tuloy na pong gumaganda palalo ang lungsod ng Parañaque. So, bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po natin ito pong si Miss Amor Soria. Ito pong si Miss Amor Soria ay kasama po natin doon po sa tinatawag na Cluster Present Coordinator or CPC. Diyan po sa Barangay Santo Niño, diyan po sa lugar ng Libo. So doon po sa ating mga kaibigan yung pong mga nasa Libo, regards po natin, siyempre sila Miss Ruby Rabang, ito pong si Master, sila Rooney Obo, yung pong lahat ng miyembro ng 100% Olivares. Magandang gabi po sa inyong lahat. So yung po ang maganda. So lipat na po tayo sa mga balita natin dito sa lungsod ng Parañaque. So doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, opo, ang lungsod ng Parañaque ay tuloy-tuloy po na nagkakaroon po ng magagandang serbisyo, lalong-lalo na po sa usapin ng kalikasan, ganun din po sa usapin ng kalusugan, maging sa usapin ng edukasyon. Ang lungsod ng Parañaque ay nangunguna po ito dahil tuloy-tuloy pong pagbibigay suporta ng City of Government of Parañaque, lalong-lalo na po doon sa mga mag-aaral mula po sa elementary, high school, maging sa kolehiyo. Ang lungsod ng Parañaque ay todo suporta sa mga estudyante o kaya sa mag-aaral sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, regards po natin ito pong si Mr. Jeric Gimado. So si Jeric, regards ko po kayo. At gano'n din po yung ating kaibigan natin na si Mr. Noli Lubay. At gano'n din po itong going to public servant. Ito pong si Mr. Bong Dalanon. Siya po ay talagang nagpaparamdam na tila ay magpapalaot sa politika sa usapin ng barangay level bilang barangay kagawad dyan po sa barangay San Antonio, Parañaque City. So doon po sa atin mga kaibigan na hindi ko pa po nabati, huwag po kayo mag-alala. Huwag po kayo mag-alala at may oras pa po tayo. Abutin po tayo ng alas 10 ngayong gabi. So doon po sa ating mga kaibigan, diyan po sa lugar ng diyan po sa ating kaibigan, diyan po sa Kamanaba wag po kayo magtampo kapag hindi ko kayo minsan nababati diyan po sa lugar ng Caloocan, Nabutas, Malabon, maging diyan po sa Valenzuela. Magandang gabi po sa inyo. Ganun din po diyan po sa lalawigan ng Bulacan ito pong si Gobernador Daniel Fernando, kasama po itong si Miss MG Balaguer. At ganoon din po dyan sa lugar ng Pampanga, siyempre si Mr. Wilber Passion. Ganoon din po itong si Jude Briones, dyan po sa lalawigan ng Pangasinano, Tarlac. Siyempre, regards din po natin ito pong presidente ng Philippine Online Broadcaster Association or PUBA sa panguna po ni Mr. Errol Consulta Dakami, na kung saan ito pong Parañaque Net Radio Worldwide at ang inyong lingkod ay official at lehitimong miyembro ng Philippine Online Broadcaster Association or PUBA. Talaga naman ang oras po natin ay ganap ng alas 9:35 ng gabi. So yun pong ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Cavite dito po sa Cavite, wala pong iba kundi sa panguna po ni Idol Sana Ilustre. Diyan po sa Cavite City, and of course, diyan po sa lugar ng Dasmariñas, Cavite. Ito pong si Mr. Roger Ramirez, ito pong rektang po na News Online. Maging ito pong si Miss Elsa Obispo diyan po sa GMA Cavite. Magandang gabi po sa inyo.
Okay, doon po sa atin mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magtapos, siyempre magbibigay po muna tayo ng isang Patalastas Mr. Chairman. Patalastas Place mula po sa USA. Sa pong lugar is Alvarez Compound, nasa Dalaan Street, sa Junicio. Nasunugan po kami noong July 5, 2022. Nagsimula po ang apoy dito sa kabahayan, tapos hanggang sa kumalat. Nadali po isa, nadali lahat ng dito. Siyempre, alam mo naman, pag nasa mga job press, medyo nandun na yung depression, di ba? Pero sa pag ng araw, tanggap na rin nila. Napakahirap masunugan. Tapos yung mga bata, may tendency sila na mawala ng gana sa pag-aaral. Kaya yung mga magulang, kailangan po, nakaalalay din kayo sa mga anak nyo. Kasi yung trauma niyan, sa mga bata, meron din. Magsuportahan tayo, tapos magkwentuhan tayo mga magkakapitbahay para kahit papano, yung bigat na nararamdaman mo sa puso mo at yung mga agam-agam mo mailabas. Tama-tama po, press, may meeting kami ni Mayor Eric. Pupunta po ako sa opisina niya at pag-uusapan po namin yung assistance po sa construction materials na kailangan po dito. Nagpapasalamat po kami dahil sa materials o construction materials na binigay sa amin ng local government. Particular kay Mayor Olivares sa kay Vice Mayor Juan Bolivardo. Kung hindi dahil sa kanila, baka hanggang ngayon. Ayan na si Vice Mayor Juan Villapuerte. Hindi pa nangangailangan. Ano nga ba ang self-confidence o kumpiyansa sa sarili? Ang kumpiyansa sa sarili ay ang ating pagtitiwala sa ating kakayahan at mga abilidad. Madalas, naaapektuhan ito ng ating pananaw sa sarili, mga naging karanasan, at mga naririnig o sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Bakit nga ba mahalaga ang kumpiyansa sa sarili? Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay nakakapagdulot ng mas mabilis at epektibo sa mga gawain. Maraming pagkakataon na tayo ay nagdududa sa ating mga kayang gawin. Kapag tayo ay may kumpiyansa sa ating sarili, mas nabibigyang oras natin ang pagpapalago ng ating mga kakayahan. Malusog na mga relasyon. Mas naiintindihan natin ang ating sarili, gayon din ang ibang tao, ang kanilang pangangailangan at saloobin. Pagiging bukas sumubok ng bagong karanasan. Ang pagkakaroon ng matatag na kumpiyansa sa sarili ay makakatulong sa atin upang manatili tayong bukas sa mga bagong karanasan, mas masaganang buhay, at ang pagiging komportable na sumubok ng mga bagong bagay. Katatagan. May pagkakataon na humaharap tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa ating sarili ay makakatulong upang bumangon sa mga pagsubok na ito. Ngayon na may ideya na tayo kung bakit mahalagang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, narito naman ang ilang mga tips para mapabuti ang kumpiyansa sa sarili. Positibong pagtingin sa sarili. Nakakaapekto sa ating kumpiyansa kung paano natin kinakausap o tinatrato ang ating sarili. Sa tuwing tayo ay nagkakamali, ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Ito ba ay negatibo o positibo? Magagawa nating maging positibo ang pagtingin sa ating sarili kung tayo ay magiging mabuti o maunawain. Sa tuwing tayo ay nagdududa sa kakayahan natin, maaaring ibahin o batikusin natin ang negatibong tingin sa ating sarili. Halimbawa, hindi ko kaya, magiging, pwede ko naman subukan. Wala naman akong ginagawang tama, magiging, pagbubutihin ko pa sa susunod. Iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Sa panahon ngayon, madali para sa atin ang ikumpara ang ating sarili sa iba
dahil sa social media. Sa tuwing ginagawa natin ito, nakakalimutan natin ang ating mga kalakasan at kakayahan. Mas makakatulong sa ating kumpiyansa sa sarili ang pag-focus ng ating atensyon sa pagpapaunlad ng ating mga kalakasan at kakayahan. Mag-focus sa mga kayang baguhin. May mga pagkakataong lagi tayong nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi natin makokontrol, tulad ng mga iniisip at ginagawa ng ibang tao sa ating paligid. Sa halip, mas makakatulong kung ang ating enerhiya ay pinopokus natin sa mga bagay na kaya nating baguhin at magagawa natin para mapabuti ang mga ito. Kapag tayo ay nakapokus sa pagpapalago ng ating sarili, mas tumataas ang kumpiyansa natin na magawa at makamit ang mga layunin natin. Palibutan ang sarili ng mga taong handang sumuporta sa iyo. Ang mga tao na nakapaligid sa atin ay nakakaimpluwensya sa ating isip at ugali. Pansinin kung anong nararamdaman mo sa paligid ng ibang tao. Sila ba ay tinutulungan at sinusuportahan ka? O sila ba ay hinuhusgahan ka at pinararamdam na ikaw ay may pagkukulang? Paligiran ang iyong sarili ng mga taong nagmamahal, nag-aalaga at naghahangad ng makakabuti sa iyo. Alagaan ang sarili. Mahirap mapanatili ang ating kumpiyansa sa sarili, lalo na kung hindi natin inaalagaan ang ating katawan. Kapag tayo ay gumagawa ng positibo para sa ating katawan, natural na tataas din ang ating kumpiyansa sa sarili. Ang pagkain ng tama, pag-eehersisyo, at pagtulog ng sapat ay makakatulong sa atin na palakasin ang ating katawan. Lubos ring nakakaapekto sa ating kumpiyansa sa sarili ang wastong pag-aayos at paglilinis sa ating katawan. Narito ang mga simpleng gabay na maaari ninyong gawin. Una, maligo araw-araw. Ugaliing maligo araw-araw. Gumamit ng sabon at pangkuskus o kamay at ipahid ito sa iyong katawan. Gumamit din ng shampoo para sa iyong buhok. Pangalawa, magsipilyo pagkatapos kumain o bago kumausap ng ibang tao. Mahalaga ang pagsisipilyo para maalagaan ang ating mga ngipin at magkaroon ng mabangong hininga. Pangatlo, maggupit ng kuko. Ugaliing maggupit ng kuko. Maliban sa mas kaaya-aya itong tingnan, tayo rin ay malalayo sa mga dumi na maaaring maipon dito. Pang-apat, gawing presentable ang mukha. Kasama na rito ang buhok. Suklayin ng maayos ang buhok. Mag-ahit upang malinis at maayos tingnan ang bigote at balbas. Para sa mga kababaihan, maaari ding maglagay ng makeup sa mukha. Umattend ng skills trainings. At panghuli, magdamit ng maayos at naaayon sa pupuntahan. May iba't ibang damit na naaayon sa lugar o okasyon na ating pupuntahan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay formal na damit tulad ng long sleeves, polo na may kwelyo, slacks o dark-colored pants, leather shoes para sa mga lalaki, at closed shoes para sa mga babae. Ito ay ginagawa natin kung tayo ay pupunta sa mga formal na okasyon tulad ng kasal o pag-a-apply ng trabaho. Casual na damit tulad ng t-shirt, pantalon, rubber shoes o sandals. Ang casual na damit ay maaaring isuot naman sa mga simpleng okasyon tulad ng kaarawan, sa tuwing mamimili sa grocery, pumupunta sa doktor, o maging sa pag-attend ng ating mga session. May naiisip ka pa bang ibang paraan? Tandaan, magtiwala sa iyong sarili at iyong kakayahan. Kayang-kaya mo yan! Ayan ha, so yung pong ating patalastas mula po yan sa USAID doon po sa ating mga kababayan gusto ko pong ipalam sa inyo na yan po ay ano lang po yan, libre. So kawang gawa po yan mula po sa DSWD, USAID so wala pong bayad yan doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:45 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So kanina po, nandiyan po tayo sa Parañaque City Hall.
At nakausap po natin ito pong bagong officer in charge ng community civilian security unit o yung pong tinatawag na CSU na ito pong si Mr. Nasor Joey Rogacion. So yung pong mga civilian security unit, so ito po yung mga na-assign doon po sa iba't ibang local government establishment. Yung pong mga katulad po ng City Hall, yung pong mga eskwelahan, sa mga actually sa barangay wala, no? Katulad po ng kolehiyo dyan po sa mga iba't ibang paaralan at nagkakaroon po ng tinatawag na CSU. Opo, sa kasalukuyan, ito pong si officer in charge sa Joey Rogacion naman, yun naman po ay kanyang pinamumunuan mula po noon July 1, 2022. So batid po natin, maganda, good news po ito. Dahil sa pagkakalam po natin, malaki po ang magaganap na pagbabago para doon po sa kanilang binabantayan, doon po sa kanilang area of jurisdiction, doon po sa kanilang posting, at kahit papano, talagang magkakaroon din po sa usapin ng disiplina at siyempre yung courtesy ba, at ganun din po siguro sa usapin ng kanilang sitwasyon bilang job order o kaya casual o kaya doon sa pang-araw-araw nilang routine, tila magkakaroon po ng pagbabago. Opo, totally halos 20 days pa lang naman siya. So hintayin po natin ang mga susunod na kabanata na tayo naman po ay naniniwala na sa pamagitan po nitong si officer in charge Joey Rogacion, talaga pong malaki po ang maasahan ng lungsod ng Parañaque. Ganon din po doon sa safety o sabihin po natin doon po sa pagbabantay ng mga staff naman o kaya yung mismong mga CSU, ay tila magiging maganda po ang takbo ng nabanggit na departamento. So doon po kay Mr. Joey Rogacion, congratulations po, at kayo naman po ay inaasahan namin na tuloy-tuloy nyo pong magagampanan 24/7 ang inyong trabaho bilang officer in charge ng Civilian Security Unit of the City of Parañaque. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, ganun din po dyan po sa lugar ng Bicol Region, mga manoy, mga manay. So yung po mga laging nagsusubaybay sa atin, minsan kapag nakakalimutan natin ay umaangal. Saba naman talaga, ano ba yan? So doon po dyan sa lugar ng Naga, Pili, Ocampo, Tigaon, Guwa, dyan po sa San Jose, dyan po sa Lagunoy, dyan po sa Presentation, maging dyan po sa lugar ng Karamuan. So regards ko po kayo. So mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indogabos. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, regards po natin. Regards po natin ito pong Santo Niño Elementary School family. Especially, lalong-lalo na po sa ating pinakamamahal na principal. Ito pong si Ma'am Rodriguez ng Santo Niño Elementary School. Ang pagbati mula kay Miss Aba, kay Janet Pascua Latam. So regards ko po kayo, Santo Niño Elementary School. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta pala yung aking inaanak, ha? Kumusta ang aking inaanak? Nito pong si Mr. Christopher Magsila. So inaanak po natin ito sa kasal. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Mr. Chairman, chance the music please. So halika na.
Ayan, Blaze. Agilang tayo ay Pang pa-good vibes. hindi So doon po sa ating mga kaibigan magpating mga na nakakalimot na sa diwa ng Panginoon. tayo ay magdadala Sana tayo po ay manumbalik sa Panginoon ay asik sa pamagitan po ng ating sariling disiplina ng Diyos. at pagtawag sa ating dakilang lumikha. Katulang mga gilang tayo ay lilipad. Opo, ngayon po ay Miyerkules Agot at simba po ng Baklaran. pa Opo, doon po sa ating mga kababayan. tayo ay Sana po ay wag po tayo makalimot sa Panginoon. ay asik Manalangin po tayo sa araw at gabi. anak Dahil yan naman po ay libre. Manalangin lang po tayo para hindi po tayo makalimot sa Kanya. ka na umayo na ipahaya ang tagumpay niya. Halika na ang magdala Opo, kung sakaling may mga na-encounter tayo araw-araw sa loob po ng ating pamilya, sa loob po ng ating opisina o kaya sa ating mga katrabaho, panahon kung sila po ay stress, pabayaan na po natin, bahala na po. Bahala na ang Panginoon ang humimas, bahala na sa kanila ang Panginoon sa na sana po sila ay magbago. sa Magkaroon po ng tamang determinasyon, magkaroon po ng tamang pag-iisip sa kanilang mga kasama. at ang kawan ng diablo ay tupukin na. Halika na umayo na ipahaya ang tagumpay niya. Halika na ang magdala kalakasan. Opo, so at ayun ang ating po mga kaibigan, regards po natin yung usapang kali. Ito pong tinatawag na Good in Community, the God in Community. At ganoon din po itong teleradyo ni Mr. Dinoro. Yan po sa lugar ng Novaliches, Quezon City. At ganoon din po ang ating mga kamag-anak diyan po sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Maging dito po sa lugar na may kawayan, maging dito po sa Valenzuela, maging dito po sa Malanday. Magandang gabi po sa inyo. Regards ko po kayo. Sama-sama na makuri sa ngalan niya at ang kawan ng diablo ay Bawat oras, bawat minuto, bawat araw, bawat buwan, bawat taon na tayo ay laging nasa magandang kalagayan, ligtas anuman uri ng kapamakan, ligtas anuman uri ng karamdaman. Ito po ay lagi po natin pinagpapasalamat sa ating dakilang lumikha. halika na. Kaya po doon po sa ating mga kaibigan, sana mapanatiliin po natin ang ating saya. Panatiliin po natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Sana po yung ating mga masasamang loob, yung pong masasamang pag-iisip o kaya yung pong sinasabi na yung po tanggalin po natin sa ating sarili. Dahil yung po ay hindi magbibigay ng magandang resulta sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hallelujah! So, tama ba yan? Tama? So doon po sa atin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po. Tayo naman po ay nagpapasalamat lamang sa Panginoon dahil sa araw-araw po nating pakikipagsapalaran sa buhay. Pagdating po ng gabi ay ako po ay nakakapagprograma pa dito sa ating Paranaque Net Radio Worldwide. Diyos na nangihina katulang mga gila tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina.
Oh, kaya po so yung mga nag-celebrate ng birthday kahapon, ngayon at bukas. Opo, so binabati ko po kayo ng happy birthday. Iba Oh, ito pong si Mr. Alex Dandan ng YSDO. pa niya Happy birthday po. hari At ganoon din po kanina, yung po nagpa-shoutout ng happy birthday. Ito na po ang pagbati sa inyo. Talaga Happy birthday. siya presensya niya. Mr. Chairman, ekasa mo na. Ngayon ang panahon din. Okay, so dun po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, yun po nag-celebrate ng kanilang birthday ngayon at bukas. Happy birthday. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy
tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday.